Ang masama lang doon ay ginagawang testahan yan eh. Inuman, sigarilyuhan, doon nagda-drugs, ginagawang holiday para magkagulo ang buong sanlibutan na ganon. Yun ang banat ni Pastor Apollo Kibuloy na dahil daw sa pagdiriwang ng All Souls Day, All Saints Day, ito daw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang sanlibutan. Ginagawang holiday para magkagulo ang buong sanlibutan. At ang mga tao ginawang Doon nagda-drugs. tanong, may ipakita ba si Mr. Apollo Kibuloy kung talagang tunay siyang appointed son of God? Ilan bang statistics na nahuli na sa All Saints Day, All Souls Day ay may nagda-drugs doon sa sementeryo? At hindi lang yan, may ikapakita ba siya na sa All Saints Day at All Souls Day ay nagkagulo ang sanlibutan? Magkagulo ang buong sanlibutan. Ito pa ang pahayag ng mga ibang anti-katoliko. Mga kaibigan, mga kapatid, kawawa ang naniniwala sa doktrina na purgatorio. Ang purgatory doctrine, usa ka dapit nga human ang mga Roman Catholic members mamatay, adto sila dito ihapit, kay dito sila hinluan o hingpiton ang ilang pagkamatarong o ang ilang pagkabalaan. Sa to pa dito sila hinlui, dito sila balaana, aron nga mubalhin sila padulong dito sa paraiso, gikan sa purgatorio. Mao na ang ilang doktrina. So, bisag unsa ka matinumanon ang Roman Catholics, way paglaom sa kaluwasan kay inig kamatay ang puan dito. Kahit gaano pa umano ka buti ang isang Katoliko, wala na umanong pag-asa sa kaligtasan dahil pagdasalan pa sa purgatorio. Napansin nyo ang mga argumento nitong mga pastor ng mga impostors? Ang di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Dito pa lang supalpal na sila dahil yung Bibliang pinaniniwalaan nila kahit sa King James Version, wala naman tayong mabasa na salitang Biblia sa loob ng Biblia. Ang simbahan ang napangalan niyan. Pangalawa, kung di paniniwalaan ang purgatorio dahil walang mabasa letra por letra, bakit sinabi nilang kawawa at walang pag-asa ang naniniwala sa purgatorio? Bakit? Ibalik natin sa kanila. May mabasa ba na kawawa at walang pag-asa ang naniniwala sa purgatorio? Di po ba double standard ito mga anti-katoliko? Ito'y tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live streaming at ang subscribe button para sa mga bago pa lang at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At grabe ang banat nito mga anti-Catholic, kaya sasagutin natin sila mga kapatid punto por punto. No, may nagtanong kasi kay Kibuloy pa kung maniniwala ba siya sa purgatorio. Natural. Anti-Katoliko si Kibuloy, banat ng banat sa pananampalatayang Katoliko. Pagkatapos doon magtanong kung maniniwala ba sa purgatorio, walang pagkakaiba yan na magtanong ka kung masarap ba yung chicken sa Jollibee at doon ka magtanong sa McDo. Ganon din yan. Ang banat ni Pacquiao dito, Kibuloy, sabi niya, Yung All Souls Day, All Saints Day, ang masama lang doon ay ginagawang testahan yan eh. Inuman, sigarilyuhan, doon nagda-drugs, ginagawang holiday para magkagulo ang buong sanlibutan na ganon. see? Sabi niya, nagda-drugs umano, ginawang holiday para magkagulo ang sanlibutan. Grabe itong banat ni Pacquiao, no? Na ginawang holiday para magkagulo ang sanlibutan. So, saan niya maipakita na
dahil sa All Saints Day at All Souls Day, nagkagulo ang sanlibutan. Sabi niya, mali daw umano itong ipanalangin. Pero pagka yan, sinabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at pumunta sa langit mula sa impyerno o mula sa purgatorio. Yeah, kawawa naman ito si Pacquiao. Banat na banat sa aral ng simbahang Katoliko, di nag-research. Imagine, sa pamamagitan ng doktrina ng purgatorio, nananalangin tayo para yung nasa impyerno, Sabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at pumunta sa langit mula sa impyerno. dapat ni-research sana nila bago sila nagtira na meron bang doktrina ang simbahang Katoliko na yung mga kaluluwa na nasa impyerno ay makapunta pa sa langit? Hindi. Eternal damnation na nga yan. Isa-isahin natin at sagutin mga kapatid. Lalo na itong mga pastor na ito. No? Sabi nila, Tradisyon lang yan. tradisyon lang yan. Bakit? Kung tradisyon, di ba mabasa sa Biblia yung tradisyon kahit King James Version? Ito mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2. I praise you for remembering me in everything and for holding the tradition just I passed them unto you. Maliban sa Biblia, kailangan paghawakan sa mga aral yung tradisyon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brothers, stand fast and hold the tradition which you have been taught, whether by word or our letter. So may tradisyon talaga. Sila ba natutol sa tradisyon? Di ba sila nag-practice ng tradisyon? Anong tradisyon na pinapractice nila na yun ang dahilan na sa Estados Unidos sinampahan ng kaso at inamin naman ng co-accused ni Kibuloy na KOGC officer? Anong tradisyon? Naging tradisyon nila, inaamin yan sa KOGC officer nila, no? Na co-accused ni Kibuloy. Ano yon? Na namimiki sila ng kasal. De Leon and 8 others, including self-styled Pastor Kibuloy, are facing a 42-count indictment that alleges running a labor trafficking scheme that forced church members to solicit donations for a bogus Judas charity, while the money funded the lavish lifestyle of its church leaders. So, ayan o. Si Maria De Leon admitted filing fake petitions for alien relative and other paperwork for KOJC members, knowing that the marriages were arranged for securing favorable immigration status for spouse. Diba? So, ang dami nang umamin dito. So, baka mas mahirap malusutan to ni Pastor Kibuloy. Meron ba yan sa Biblia na mamimiki ng kasal? Pangalawa, inaamin din ng co-accused niya na namimiki sila ng divorce. Bakit namimiki ng kasal? Para mananatili doon sa Estados Unidos, sa ibang bansa, at magpatuloy sa solicitation. Inaamin yan sa co-accused niya, so nanganganib si Pastor Apollo Kibuloy. Wala yan sa Biblia, pero tradisyon yan. Sa kanila yung tradisyon na yan. Okay, tuloy natin si Pastor Apollo Kibuloy. Sa pagrespeto sa ating mga nawalang mahal sa buhay. Okay, yung respetuhin mo yung puntod ng nanay, tatay mo, puntahan mo doon, mananalain ka doon. So, isa-isahin natin ito mga kapatid. Una, okay lang daw puntahan yung puntod. Itong mga anti-Catholic na ito, maliban ni Kibuloy, nagtuturo sila na pag di mabasa sa Biblia, dahil nga para sa kanil di mabasa yung salitang purgatorio, di dapat paniwalaan. O sige, saan man mabasa sa Biblia na okay na puntahan ang puntod? May mabasa ba sa Biblia? Wala. Pero, sino ang nagdeklara yan? Si Kibuloy lang. Di ba?
Okay, tuloy natin. Alahanin mo siya. Pero pagka yan, sinabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at pumunta sa langit mula sa impyerno. O, yan. Kaya, banat ng banat si Pastor Apollo Kibuloy dito na mananalangin para yung nasa impyerno daw ay makapunta sa langit. Di naman yan ang doktrina ng simbahang Katoliko. Kung tingnan natin ang aral ng simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church, number 1861, mortal sin results in the loss of charity and the privation of sanctifying grace, that is, of the state of grace, if it is not redeemed by repentance and God's forgiveness, excuses exclusion from Christ's kingdom and the eternal death of hell. For our freedom has the power to make choices forever with no turning back. Yun ang doktrina ng simbahang Katoliko kaugnay sa impyerno. Ibig sabihin, kahit ilang bisis ka pa nagpamisa, kahit ilang bisis ka pa nanalangin sa kaluluwa na nasa impyerno, wala na yung kaligtasan pa. Kaya, kawawa naman, no? Na banat ng banat, di lubos na unawaan ang akala niya na pwede pang ipanalangin at aral ng simbahang Katoliko na ipanalangin yung nasa purgatory, nasa impyerno. Hindi. So, research naman sana pag may time. Okay, tuloy natin. Mula sa purgatorio, wala na po yun. Naalala na lang natin ang kanilang mga naiwang... Ang panalangin din umano sa purgatorio ay wala na din. O, sige nga. Sige. Di po ba para sa kanila, tutol si Kibuloy sa salitang purgatorio, panalangin sa purgatorio, dahil di yan, para sa kanila, di yan mabasa. Okay. Ang tanong, saan mabasa na di na pwede ipanalangin yung mga kaluluwa na nasa purgatorio kung gusto nila letra por letra? Wala namang mabasa. Kaya yung doktrina nila pag di mabasa, pag maipit ito sila, kahit na yung NCGI, pag maipit, ang sasabihin nila, pilosopo kayo. O ibalik lang natin yung argumento nila. Pag di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Okay. Tuloy natin. Si Kibuloy, dito. Alaala ng buhay. Yun na lang. Ang mga, kaya kung kayo pupunta doon, magpapatugtog kayo ng maaalala mo kaya, yun lang. Hanggang doon lang tayo. Pero kung ang kaluluwa niya nasa impyerno na o nasa langit, wala na tayong pakialam. Di talaga yan mangyari na ang nasa impyerno ay makapunta pa sa langit. So, ibig sabihin, di lubos na unawaan ni Pastor Apollo Kibuloy, di lubos niya na unawaan ang doktrina ng simbahang Katoliko. Okay. Sabi ni Clara Miga, bakit mo ipanalangin ang namatay? Wala tayong magawa sa kaligtasan ng mga namatay. Individuality to tao haharap sa judgment ng Diyos. Tama. Haharap ang tao sa judgment ng Diyos. At nasa Hebreo 9:27 may particular judgment yan. Pero, anong sabi sa banal na kasulatan? Una, napakalinaw po ang sabi sa banal na kasulatan na walang sino mang makapasok sa kaharian ng langit kahit may maliit na kasalanan. Di po ba sabi sa Pahayag Kapitulo 21-27, kailanman ay hindi makapapasok doon ang anumang marumi
o ang sino mang gumagawa ng kinapupuotan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan, ang makapapasok lamang doon ay yaong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So kahit gaano kaliit ng kasalanan ay hindi makapasok. Ngayon, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Mismo ang ating Panginoong Hesukristo sa Marcos 9:49, bawat tao ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy. Ang tanong, yung dadalisayin ang bawat tao sa pamamagitan ng apoy, yun pa ba'y impyerno? Na sa 48, malinaw ang impyerno na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan ang mga uod ay hindi na mamatay. Pero may apoy na binanggit na dadalisay sa bawat tao. Hindi yan impyerno. Kahit nga si San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 3, 13, 15, ito mabasa ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Imagine, binanggit niya ang araw ng paghukom. At agad-agad, tapos ng kamatayan ng tao, alam natin mga kapatid, na pag ang tao ay mamatay, haharap agad sa hukuman ng Diyos, Hebreo 9:27. So ano ang sabi ni San Pablo dito? Unang Korinto Kapitulo 3, 13-15, malinaw. Makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala gayon man. Maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So napansin niyo ba mga kapatid, may kaligtasan pa pero idaan sa apoy. Sa Spanish version, anong tawag dito? Mabasa natin sa Spanish version ang salitang purgatorio, kung saan ang naturang tao sa paghukom idaan sa apoy pero may kaligtasan. Okay? So, ito pa ang banat nila ni Canonigo. Mga kaibigan, mga kapatid, kawawa ang naniniwala sa doktrina na purgatorio. So, kung para nitong mga anti-Catholic, di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan, sige nga, saan mabasa sa Biblia yung turo nila na kawawa ang naniniwala sa purgatorio? Wala. Sa kanila lang yung deklarasyon. Di ba, double standard sila? Pag ang simbahang Katoliko'y magdeklara, di dapat maniwalaan. Gawa-gawa lang yan ng tao. Sige nga, bakit sumusunod kayo sa kalendaryo na idineklara ni Papa Gregory XIII? Wala naman yang mabasa sa Biblia. Kung di kayo maniniwala sa deklarasyon ng otoridad sa simbahang Katoliko, magawa na lang kayo ng sarili niyong kalendaryo. Kung di kayo maniniwala sa deklarasyon ng simbahang Katoliko, huwag kayong maniniwala sa Biblia dahil ang Biblia idineklara yan sa iba't ibang konsilyo ng simbahang Katoliko. Dahil alam natin mga kapatid, palpak kasi yung aral ng mga anti-Katoliko na sola scriptura, Bible alone. Biblia lang. Bakit palpak?
Wala namang mabasa sa Biblia na sola escriptura. Wala namang mabasa sa Biblia na Bible alone. Pero pinaniniwalaan nila yan. Okay. Tuloy natin itong isa pang anti-katoliko. Ang purgatory doctrine, usa ka dapit nga human ang mga Roman Catholic members mamatay, adto sila dito ihapit, kay dito sila hinluan o hingpiton ang ilang pagkamatarong. Sa mga di makaunawa mga kapatid, sabi nitong isang pastor na naman na si Velasco, Reverend Velasco daw, na ang purgatorio ay isang lugar kung saan doon gaganapin ang pagiging banal ng mga Katoliko. At doon umano gaganapin na magiging banal. Ang ilang pagkapalaan. Sa to pa dito sila hinlui, Doon sila dadalisayin. Sige. Balik natin ang punto nito. Yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos 9:49 na ang bawat tao ay dadalisayin sa pamamagitan ng apoy. Tanong, kung para sa mga anti-katoliko ay impyerno lang at para sa kanila, impyerno at langit, yung apoy na tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na dadalisay sa bawat tao. Ano yon? At yung sinabi sa unang Pedro Kapitulo 3:19 na ang mga espiritong nabilanggo, nakulong. Sa Spanish Bible, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Hindi lang yan. Etong sa Spanish Bible, may mabasa nating Spanish Bible na ang unang Korinto Kapitulo 3:13, purgatorio talaga ang mabasa sa Spanish. Bakit? Ano ang salin sa Tagalog? Ito ang salin sa Tagalog. Makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. See? Pagkatapos sabi nila, di yan mabasa, letra por letra, di yan mabasa. Okay, tuloy natin. dito sila balaana, aron nga mubalhin sila padulong dito sa paraiso, gikan sa purgatorio. Mao na ang ilang doktrina. So, bisag unsa ka matinumanon ang Roman Catholics, way paglaom sa kaluwasan kay Yun. Kahit kung ano man ang kabutihan sa mga miyembro, wala na umanong pag-asa sa kaligtasan. Konklusyon lang yan ni impostor, pastor pala, no? Na una, kung yun ang interpretasyon nila, lalo nang walang paglaom sa kaligtasan. Ang anti-Catholic, imagine, pinadayag 21, pahayag 21, pahayag 21, 27, walang sino man na makapasok sa langit na may maliit na kasalanan. See? Imagine. Yan? Okay, tuloy natin mga kapatid. ni kamatay ang puan dito. Unya, ang iyang kaimtang dito sa kalayo magdepende sa kadaghan sa mga pag-ampo diri sa mga buhi. Unya karon, more prayers, more chances, pero more payment. Mo na ha? Tinuod na. Mo na ilang itulog. Yan ang sabi ni Pastor, more prayer, more payment. Yan ang argumento ni Pastor. Ona, yun po bang panalangin at
pag bigay ng pera sa simbahan, sa templo, di ba yan biblical? Halimbawa, yung mga anti-katoliko, di ba? Ang mga anti-katoliko, mga kapatid, nagbibigay din sila ng pera, handog sa kanilang mga pastor. Pero walang epekto yan pala para sa kanila. Ya? Walang kabuluhan pala. Pero kung tingnan natin ang Biblia, ito ang mabasa natin sa ikalawa Makabyo 12:44-45. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabuhay, magiging kahangalan lamang na ipanalangin pa ang mga namatay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat na namamatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantipala. Ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang nagkasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So naghandog ng salapi sa templo si Judas Macabeo para sa kaluluwa sa mga namatay. So, ngayon, sa lumang tipan pa lang, meron ng aral ang mga Hudyo na kahit yung mga tao na namatay na nasa kabutihan, dadaan talaga sa tinatawag na kaunting pagtiis sa apoy. Pero, kahit may kaunting pagtiis sa apoy, makakamit nila ang malaking gantimpala. Asan yan mabasa? Nasa Biblia yan. Karunungan ni Solomon, Kapitulo 2, versikulo 6. Ito mabasa natin. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila nakaranas ng kaunti mang paghirap sa akala ng mga hangal. Ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila na ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila'y nanahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinaparusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Imagine, may kaunting pagtitiis daw. Tumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila ay karapat-dapat. Sila'y kaniyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. O anong tawag nila dyan? Anong tawag nila dyan? Na dadaan sa pagsunog. Impyerno yan. Lalo na ang sabi ng ating Panginoong Hesus Marcos 9:49, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. May apoy na dadalisay. Bakit ganon? Siguro, itanong sa iba, bakit ganon? Na merong magdalisay na apoy. Una, para na binasa natin ang Pinadayag 21:27, walang sino mang makapasok sa langit na may konting kasalanan. Ito mga kapatid, halimbawa, nagmamaniho ka ng sasakyan. Pagkatapos nabangga mo ang sasakyan ng kaibigan. Dahil kaibigan mo siya, natural, pinatawad ka. Pero,
may obligasyon ka na dapat i-repair mo ang damage sa sasakyan niya. Ganon din ang tao na may kasalanan. Kahit pa nagsuri na ang naturang tao, meron pa tayong tinatawag na reparation to the damage. At kung di natin yan ma-repair habang buhay pa tayo, yon ay i-repair natin sa kabilang buhay kahit yung kasalanan na yan ay pinagsisihan, ngunit di pa lubos na bayaran. Yung tinatawag na reparation to the damage. Kung tandaan ninyo sa Exodo Kapitulo 22, versikulo 5, ito ay mabasa natin. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kaniyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kaniyang bukirin. Sa pag-repair lang yan ng damage. Meron talagang pagbabayad. Ibig sabihin, the beginning of good work is to do justice. And this is more acceptable with God according to Proverbs chapter 16 verse 8. Ito, mabasa natin mga kapatid. Better a little with righteousness than much gain with injustice. So, meron talagang reparation to the damage. Halimbawa, bakit, di po ba, naalala ninyo yung si Sakyo? Si Sakyo, doon pumunta ang ating Panginoong Hesus at kumain. Kailan siya tinawag siya na mabuting tao? Nung sinabi niya na i-repair niya yung kasalanan niya. Saan yan mabasa? Lucas 18:8-9. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Tumayo si Sakyo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kaniya ng makaapat na bisis. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Kailan siya tinatawag na anak ni Abraham? Nang inihayag niya ang reparation of the damage sa kasalanan niya. Yun ang di alam sa iba't ibang sikta na ang akala nila, sige, napatawad na. Pag napatawad na, ay di na kailangan pang i-repair yung damage. Tandaan natin mga kapatid, sa ibang sikta kasi, pag ang tao ay mamatay, yung kaluluwa para sa kanila, yun lang ang katawan, lalo na sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, yung grupo ng Seventh-day Adventist, yung grupo ng Mormons, at iba pa, yung kaluluwa ay katawan, at yung katawan ay kaluluwa. Pag mamatay ang katawan, para sa kanila, patay din ang kaluluwa. Mali. Ang ating Panginoong Hesus na mismo ang nagsabi sa San Mateo 10:28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuat hindi mga kakapatay sa kaluluwa. So, may hindi mamatay na bahagi sa tao at iyon ang kaluluwa.
At dahil di mamatay ang kaluluwa ng tao, tanong, tapos sa kamatayan ng katawan, saan pupunta? Pupunta ang tao, saan daw? Sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Yon ang Hebreo 9:27. Itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. So ano daw? Tapos ng kamatayan, haharap tayo sa kahatulan. Ano po ba ang hatulan? Sabi ni San Pablo sa 2 Corintios 5:10, malinaw. Sabi niya, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So tandaan natin mga kapatid, haharap tayo sa hukuman at mananagot tayo sa ating ginawa, mabuti man at masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawan na ito, sabi ni San Pablo. Kaya, doon napapasok ang pagdaan sa tinatawag na apoy. Ito, unang Korinto 3:13-15. Makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, makatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ngayon, dahil nagdaan sa apoy mga kapatid, pwede po ba na ipanalangin pa natin sila? Pwedeng-pwede. Dahil kung ibalik natin ang sabi ni San Juan, ito'y mga para lang sa mga nagkasala na hindi humantong sa kamatayan. Anong ibig sabihin nagkasala na hindi humantong? Kaya pwedeng ipanalangin. Yung wala sa impyerno, walang mortal sin. Kaya pansinin ninyo ang sinabi sa unang Juan 5:16-17. Kung makita nino man ang kaniyang kapatid na gumawa ng kasalanan ng di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humantong sa kamatayan. Ipanalangin daw. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing, dalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ano daw? Yung kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, yung iba, tinatawag yan na mortal sin. No? Kung gamitin natin ang Revised Standard Version, mga kapatid, ito ang mabasa natin sa 1 John chapter 5 verses 16 up to 17. Ito mabasa natin. If anyone says, his brother committing what is not a mortal sin. So malinaw dito na yung kasalanan
na hindi hahantong sa kamatayan, ibig sabihin mga kapatid, hindi mortal na kasalanan. At may babala na ang ating Panginoong Hesus dahil ang Diyos maliban na siya ay pag-ibig, siya ay Diyos na hostisya. Bawat isa umano, tinitiyak ng ating Panginoon Jesucristo na mabilanggo talaga hanggang mabayaran yung kabuuang utang. Asan yan mabasa? San Mateo Kapitulo 5, versikulo 26. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo mababayaran ang kabuuan ng utang mo. Yun daw umano kibuloy. No? Di makakalabas ka sa kulungan hanggang di mo mabayaran ang buong utang mo. Ngayon, yung mga kasalanan, dahil ang Diyos ay hostisya, yung kasalanan na pinatawad na sa kumpisal, meron pa yung reparation to the damage. Halimbawa, na ang kasalanan mo, corruption. Kung kasalanan mo, corruption, hindi sapat na sasabihin mo lang sa pare, Father, nagkasala ako. Politiko ako, nangnakaw ako ng pira sa kaban ng bayan. May obligasyon ka, tulad ni Sakeo, na isauli mo yung ninakaw mo. So may reparation of damage at may temporal punishment sa bawat kasalanang nagawa kahit pinatawad na. Bakit? Mabasa ba yan sa Biblia? Tingnan niyo ang ikalawang Samuel 12:13-14, mga kapatid. Pinatawad na ang kasalanan ni David. Nangungumpisal siya kay Nathan. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan said to David, the Lord will forgive you, even for this sin. You will not die, but you did things that made the Lord's enemy lose their respect for him. So, your new baby son will die. So ano daw? Pinatawad na ang kanyang kasalanan, pero dahil pinatawad na ang kanyang kasalanan, mga kapatid, meron pa umanong kabayaran. Temporal punishment. Ang bata, dahil sa kanyang kasalanan na pinatawad na, ay mamamatay. May temporal punishment. Kaya, kung sabi nila na may balik natin si Velasco. Ito sabi niya. Muna yun ang pagtulunan. More payment. Sa ito pa, makwartahan pag yun. Daghan ka kay, more, di man po buang po, mumisa ang parigo po'y bayad. So, Mali. Di daw umano magmisa. Ito mahilig talaga itong chismis ang mga pastor na ito. Mga chismoso. Di daw magmisa ang pare pag walang handog, walang bayad. Una, sa lahat ng misa, mga kapatid, ipinalangin ng mga pare sa misa. Bawat araw, iba't ibang oras na Panginoon, kaawaan mo ang mga kaluluwa, lalo na ang mga kaluluwa sa mga yumao na wala nang nag-alala pa sa kanila. Sino ba yung kaluluwa yan? Mga kaluluwa yan ng mga miyembro ninyo na hindi na ninyo inaalala. Pero araw-araw, isinali yan ng pare sa mga misa. Sinisingil ba kayo? Kaya, grabe itong chismis na ikinakalat sa mga anti-katoliko, mga kapatid. So, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Baka nakalimutan nila San Mateo Kapitulo 12, versikulo 32. At ang sinumang nagsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapuat
ang sino mang nagsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kaniya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Anong punto dito? Di ba malinaw ang sabi sa ating Panginoong Hesus? Kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. So maging sa darating, sa kabilang buhay, meron pang chance. Ngunit ang kasalanan laban sa Espiritu ay di na mapatawad maging sa buhay na ito at maging sa darating. Kaya doon natin makita sa unang Pedro Kapitulo 3, 18-20 mga kapatid, ito, mabasa natin. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo ang mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ngayon, itong kulungan ng mga espiritu, kung tingnan natin sa Latin Vulgate, itong Latin Vulgate, La Sagrada Biblia, ito. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, por cárcel, kulungan, por cárcel, el purgatorio. Ano daw umano? Ang kulungan sa mga espiritu, tinatawag na purgatorio. Kaya, di totoo ang sinabi nila mga kapatid na di yan mabasa sa Biblia. Imagination lang yan nila. Kahit nga, kung sa bagong tipan, mabasa ba na natin na ipinalangin yung patay na? O tingnan nyo sa 2 Timothy chapter 1 verses 16 up to 18. Ito mabasa natin. I pray that the Lord, sabi ni San Pablo, I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus. He often shared me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then, after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporo on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. So ano daw? Ang sabi ni San Pablo? Malinaw sabi niya na I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Baka sabihin nila, asan diyang mabasa na patay na si Onesiporo? Wala namang mabasa diyan. Di, sisilipin natin ang komentaryo sa Biblical Scholars. Ito mabasa natin mga kapatid. Onesiphorus is unknown. He must have been a member of the Church of Ephesus, where his family is resided. The expression of St. Paul conveys the impression that the generous person was dead at the time he wrote. Ano daw? Sabi ng mga biblical scholars, si Onesiporo patay na nang isinulat ni San Pablo yung 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 18. Anong sabi niya sa 18? Malinaw ang sabi niya. Eto mga kapatid, I pray that the Lord Jesus will ask God
to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Kaya malinaw mga kapatid na kahit sa New Testament, ang pagpanalangin sa yumao ay ginawa sa panahon nila ni Apostol Pablo.